Sir, nandyan na ho si Villamar. Pasensya ka na, Pepe. Napaghintay kita. Ito lang naman kasi ang libangan ko eh. Alam mo naman kami sa Maynila, puro kami session doon. Salamat kaya pala at pinaunlakan mo paanyaya ko. Kaya lang ako naparito. Dahil sa may mahalagang bagay ka raw sasabihin sa akin. Hindi mo man lang akong bago kukumustahin kung meron akong bagong panukalang batas na naipasok sa Kongreso. Binabati kita dahil tinutupad mo ang tungkulin mo. Ngayon pwede ko na bang malaman ang dahilan kung bakit mo ako pinasundo? Yaman din lamang nagmamadali ka. Sige. Siguro naman pwede na nating ipagpatuloy yung nabimbi nating usapan. Tungkol sa binabala kong malaking project sa may ilog. Congressman, tapos na ang usapan natin noon. Burado na sana ang bagay na yan. Kung umuo ka lang sa inaalok ko sa'yo. Ibenta mo ang lupa mo sa akin, Pepe. Hindi ko ito hinihingi sa'yo. Hindi ko ito inaagaw sa'yo. Noon pa man, alam mo na ang sagot ko tungkol dyan. At hindi na magbabago kailanman. Ano man ang mangyari. Akala ko ba ang iniisip mo ang kapakanan ng mga taga rito? Bakit ayang pang ibahagi ang kapirasong lupa na nagiging hadlang sa layunin kong mapaunlad ang kabuhayan ng mga taga-ebangelista? Parang gusto ko nang maniwala. Pero kilala na kita, Congressman Doliente. Kailan mo pa sinalang-alang ang kabutihan ng ating mga kababayan? Lagi ka mainit, Pepe. Matagal saan tayo nagkaayos kung nagbigay ka lamang sa akin. Lagi kang kumukontra sa Agos. Marami tuloy ng dadamay. Iyon diyan ka magaling. Sa pananakot. Sa kaharasan. Huwag mo sabihin, patag ang lupa nilalakaran mo. Dahil alam namin na hungkagang ilalim nito. Malalim pa sa lungga. Wala pa rin preno ang dila mo, Pepe. Hindi pa rin marunong kumilala. Huwag mo akong takutin. Alam mong hindi mo kayang iputok yan. Nang nakaharap ako. Kaya, eto ang likod ko. This is the master's bedroom, and it has a sliding door going to the terrace. How about this room? This one? This part, this is the security Ma'am? para kay Carding. Carding, telegrama. Sige, salamat.
boss, oh. Alis na to. Yan ba kapatid ni Pepe? Yung. Yung. Ontario, tira na. Tagal nyo naman. Puro panapon naman. Mahal kong kapatid, habang binabasa mo ang sulat nito, ay maaaring wala na ako. Ipinagbiling ko kay Vicente na ibigay lamang sa iyo ito kapag dumating ang ganitong pagkakataon. Alam mo namang noon pa man ay may karamdaman na ako sa puso at nangangamba rin ako sa panganib na maaaring idulot ng pakikisangkot ko sa politika. Pakamahalin mo sana ang aking mga anak na sina Danny at Shona. Ituring mo silang iyong mga anak na rin. Gabayan mo silang pahalagahan ang lahat ng mga naipundar kong ari-arian. Mahigpit kong ipinagbibilin na kahit anuman ang mangyari, ay huwag mong ipagbibili ang mga ito. Ang huling kahilingan ko ay ihimlay mo sana ako sa tabi ng aking pinakamamahal na asawa. Halika! Halika! Mimit! Ayun! Atras! Atras! Tara! Jesus ko, alang-alang sa masaganang dugo na iyong ipinawis ng manalangin ka sa halamanan. Jesus, alang-alang sa tampal na tinanggap ng iyong kagalang-galang na mukha. Jesus ko, alang-alang sa koronang tinik na ipinutong sa kamahal-mahalan mong ulo ng mga tampalasan. Kawan at patawarin ng kaluluwa ni Pepe. O Jesus ko, alang-alang sa masakit na hampas na iyong tiniis. Kawan at patawarin ng kaluluwa ni Pepe. O Jesus ko, alang-alang sa mabigat na krus na pinasa ng iyong kamahal-mahalang balikat.
O Jesus ko, alang-alang sa kasantusan-tusan mong mukha na naliligo sa dugo. O Jesus ko, alang-alang sa damit mong natigmak ng dugo na biglang Tay, pinaknik sige. at hinubad sa iyong katawan yung mga tampalasan. Ganitong oras pa lang eh. Talagang tahimik na tahimik na. O, alang-alang sa iyong kasantusan-tusang Pag ganitong kamay, gabi na, nakukuha ng mga pako, walang naglalabas ng mga tao rito sa kanilang mga bahay. Alam mo naman, walang mapapaglibangan dito kung gabi. Alang-alang sa tagiliran mong Siyempre, gusto kong malaman. ng isang matalim na sibat. Gusto kong malaman kung saan inaabot ang aking kapatid. At tubig. Minatake siya sa puso nung papunta siya doon sa bahay ni Congressman Doliente. Na sa pagsakop sa Nag-iisa ba siya? Ay inibig mo Hindi. ito ay pangalan. May kasama siya. Tumulo ang iyong mahalagang dugo sa Hindi ba siya nadala sa ospital? Inalipusta ng mga Hudyo. Hindi na. Napasa kamay niyong mga Nang dumating ang balita sa amin, ni Judas, nasa morgue na siya. mga lubid, Nandat na naman namin. paripahan, Naayos na ang bangkay. tulad sa korderong walang sala. Iniharap kay Anas, kay Caifás, kay Sa sementeryo kanina, sino yung kuba at sino yung mga taong mahabol sa kanya? At pinatotohanan ng mga Ito yung kuba yun. Ilagalag dito sa ating bayan. Medyo kulang sa buwan. Masipag yun. Kaya lang may konting kalikutan ng kamay. Siguro, ninakawan yung isa sa mga bata ni Congressman. Kaya siya hinahabol. Wala na ba kayo nakalimutan dalhin? Wala na po, Chong. O, teka Sigurado muna. kayong... Naiwanan niyo itong baon niyo. Salamat ho. Salamat. Chong, Hmm, may gusto sana ako itanong sa'yo eh. ano yon? Eh kasi, Sige na, kuya. Sabihin mo na. ikaw na lang. Ano ba yon? Chong, pagkatapos po ba ng padasal para kay tatay, uuwi na po ba kayo ng Maynila? Eh, maraming pinagbilin sa akin ng tatay ninyo na dapat ko pang ayusin. Ganun po ba? Eh di magtatagal po pala kayo dito. Oo. At sa katapusan ng klase ninyo, isasama ko kayo sa Maynila. Doon kayo magbabakasyon. Totoo po? Oo, yun eh kung mataas ang grado niyo sa eskwelahan. Kay Mang Vicente niyo lang po itanong. Mataas ang grado ng dalawang yan. Ang problema, madalas mahuli sa pagpasok. Pambira naman to si Mang Vicente oh. Ganda-ganda na ng umpisa niyo. Sinira niyo pa sa uli. Chong, Hmm, doon na po ba tayo titira? hindi, babalik tayo. Talaga po? Oo. Sabi ko na sa'yo, kuya eh. Totoong sabi ni tatay na hindi tayo papabayaan ng Chong. Oy. Pasok na kayo, baka mahuli na naman, ha? Sige po. Sige. Mga kasama, dalawang malalaking trahedya ang sinapit ng ating hanay. Hindi pa tayo nakakabawi sa nangyaring massacre sa Baryo Tanglawan. Sinundan pa ito ng hindi naasahang pagkamatay ni Pepe. Oo nga ho mga Lipyo. Nakakalungkot ho mga nangyayari sa ating lugar. Eh ayon dun sa mga taong nakausap namin, mga sundalo daw may kagagawa ng masakal sa Baryo Tanglawan. Eh sigurado ka bang sundalo talaga may gawa? Abay, paano nga nakasuot sundalo? Ako nakasuot ng uniforme, sundalo na. Eh yung mga taong labas, nagsusuot na rin ng uniforme na sundalo. Kung sa bagay, hindi maaaring gawin yan ng mga tauhan ni Major Salvador. Kung sakali mang totoo yan, tiyak hindi alam ni Major. Ako, hirap na rin magtiwala sa mga yan. Armadong mga yan eh. Mula nung maluklok sa poder yang si Congressman Doliente, wala nang katahimikan dito sa bayan natin. Akala ko ba mga Lipyo, na magpalit tayo ng pambansang liderato, ay mapapalitan na rin yan si Doliente. Ngayong wala na si Pepe Villamar, sino na ang ipapalit natin? Kayo na lang ho. Sandali lang mga kasama. Gustuin ko man, mahirap sundan ang ipinamalas na uri na pamumuno ni Pepe. Alam natin lahat ang tindi ng bigat ng pangalang Villamar dito sa ating bayan at sa mga karating puok. Bakit hindi tayo lumapit dun sa kapatid? Yung si Carding. Hindi tiga rito sa atin ang karding na yan. Baka hindi rin dito magtagal yan. Tinatapos lang ang pasyam ng kapatid. Siguradong babalik din yan sa Maynila. Makasagot na nga po. Sa pakiramdam ko'y taga Maynila yung si Carding Villamar eh.
Maaaring hindi niya taglay ang katangian ng namatay niyang kapatid. Kaya, paanong magkakaroon ng puwang sa kanyang puso ang ating mga suliranin? Sa tingin ko pa nga'y, mukhang mahina ang loob. Mga Alipio, mga bata ni Congressman dumarating. Oh, ano naman to? Mukhang may binabalak na naman kayo. O kayo, ha? Para kayong mga langgam na naglalabasan pag malapit ng tagulan? Braulio, ito naman ay palitan lang ng kuro-kuro ng mga magkakapitbahay. Wala naman masama ron eh. Huwag mo akong gawin, Alipio. Alam mo naman ako eh, basta't hindi ka nais-nais, kahit saan lugar na ito, naamoy ko. Hindi naman katakataka, Braulio eh. Nadaig mo pa ang aso kapag may sinusundan ka. Asong di mapagkakatiwalaan at patraidor kung mga gat. Palibhasa, tuta ka ni Congressman. Huwag mo naman akong bastusin, Clarissa. Porkit nalalaman mo, magilo ko pagdating sa babae. Sinasamantala mo. Kung sa bagay, ikaw lang naman ang magandang nangyari sa buhay ng tatay mo. Ang lahat, bugok na. Kayo, ano pa hinihintay nyo? Alis na! Alis na kayo lahat! Alis na! Dali na! Halos lahat ng lupang nakatiwangwang dito ay pag-aari ni Congressman Doliente. Maliban lang sa lupain ng kapatid mo na mayroong mga 50 hektarya. Hindi niya makuha yun kahit doblehin pa niyang presyo sa pagbili. Kilala ko si Pepe. Ang anumang pinaghirapang ipundar. Panghabang panahon na yun. Tanda ko pa nung buhay si Ate Luming. Napasyal ako sa bahay nila. Napag-uusapan na nila ang pagbili ng ganito. Para sa kinabukasan ng wika nga. Hindi man lehitimong taga-rito si Pepe. Nagsikap siya ng gusto para rito. Pinagtulungan nila mag-asawa na matupad ang pangarap na yan. Alam mo, Vicente, sa bundok na yan, madalas kami mga aso ni Pepe noon. Alam ko. At dyan sa ilog na yan, dyan kami naliligo. At ang ilog din yan ang dahilan. Kaya pinupunta rin ng congressman ng lupain ito. Anong ibig mo sabihin? Naalaman ng kapatid mo na nakikipagsabwatan si congressman sa mga ilang multinasyonal para magpatayo ng planta sa malaking bahagi ng lupain ito. Palibasa, nasa gitna ang lugar nito kaya hindi matuloy-tuloy ang plano. Alam ni Pepe na magiging tapunan ng basura ng planta ang ilog na yan. Ganon talaga si Pepe. Kapag kasiraan ng kalikasan, Jack, hindi papayag yun. Wala pa ba yung sundo mo? Wala pa nga eh. Nakakainis. Ang tagal-tagal. Ay! Aray, ang sakit! Ano ka ba? Eh, pasensya ka na, Lenny. Hindi ko sinasadya kasi si Marites binunggo ako eh. Anong hindi ikaw? Nambibita ka pa ng iba? Hindi ko naman talaga kasalanan eh. Hindi. Alam ko naman matagal ka na nag-iinit sa akin eh. Ingit ka siguro, no? Lenny, sorry ah. Hindi naman talaga sinasadya ng Chona eh. Chona, halika na. Alis na tayo.
Sorry talaga, Lenny. Ah, ganun lang. Hindi naman talaga niya sinasadya eh. Isa ka pa. Kapatid mo kasi siya, kaya mo kinakampihan. Hindi pwede yun. Ano? Lalaban ka? Ha? Sumusama ka na, ha? Ang tapang mo, ah! Sama ng ugali mo, ha? Mas lalo ka na, ha? Chona! Ano ba? Magtulong pa kayo, mga kapatid! Oh, Uy, tigil nyo na yan! Bawat naman kayo, wala mo! Sama ng ugali mo! Mas lalo Uy! ka na! Suplada ka! Aray! Tama na yan! Ano ba kayo? Amen! Kitera ka! Okay, tawid pa mo! Sige na, Lenny. Sige na. Pipiliin nyo, tataluin nyo, ha? Umawat na po ako, Mang Squaw. Bata mo na! Dami ka pang sinasabi. Halika na, Len. Diretso mo! Hindi pwede istorbo yung si Hepe. At may kausap sa itaas. At kung ano man ang gusto niyong sabihin kay Hepe, sabihin niyo sa akin. At ako na lang magpapaabot sa kanya. Magsasampa sana kami ng reklamo laban sa ginawa dito sa mga pamangking ko. Bakit? Ano ba nangyari? Nagkaroon ng konting away sa eskwela. Itong pamangking ko si Danny, maawat lamang. Si biglang Iskong kulot ko eh. Yung laging kasama namang Braulio. Inaaway po yung kapatid ko. Umawat lang po ako. Tapos si Skuho, bigla akong sinuntok. Tsaka po yung bisikleta namin. Sinagasaan po nung sasakyan nila. O sige, sige. Doon kayo maupo. At maghintay kayo. Bababa na si Hepe. Ang tataga naman ng mga taong yan, no? Kanina pa yung mga yan, ah. Oo nga, hinihintay si Hepe. Teka. Okay, oh. Hindi maganda yung ginagawa ninyo. Sa ulitin, malilintikan na naman kayo sa akin. At sabihin mo sa kanya, huwag na siyang babalik dito sa opisina ko, ha? Magandang gabi sa inyo, Hepe. Ikaw ba yung kapatid ni Pepe? Ako nga ho. Oo, ano? Tungkol sa nangyari sa mga pamangking ko sa eskwela kaninang hapon. Alam ko na yan. Dumana sa akin, Cisco. Alam ko na ang tungkol dyan. Ikaw naman kasi bata ka. Sumbong ka na sumbong na hindi naman pala totoo. Totoo po naman lahat ang sinabi ko ah. Villamar, yan pamangkin mo. Masyadong arugante. Barumbado. Turuan mo yan. Hindi porke mga Villamar kayo eh. Magagawa nyo ng lahat ang gusto nyo rito. Ano naman ang kinalaman ng pagiging bilyamar namin? Kung ako sa'yo, hindi na ako magsasampa ng kaso. Nag-aaksaya lang kayo ng panahon. Tara. Pare! Hapon pa lamang daw, nandun na yung mag-queuehin. Pero nung harapin ni Hepe, gabi na at papauwi na nga. Binaliwala yung reklamo ni Carding at nasisi pa sila. Kanino mo ba naman nakuha ang lahat ng balitang yan, ha, Dominga? At parang nandun ka mismo nung nangyari yun, ha? Kanino pa ho? Di kay Sianang, yung nagtitinda dun sa harapan ng istasyon ng pulis. Ano raw ho ang ginawa nung Carding na yun sa trato ni Hepe pagkatapos? Wala. Bakit pa siya pumunta ron? Kung hindi rin naman pala niya may paglalaban na nangyari kina Danny at Chona. Baliwala. Hindi mo naman masisisi yung tao. Bago lang siya dito eh. At marahil, lumalagay lamang si Carding sa legalidad na hindi umiiral dito sa Ebangelista mula nung mapwesto yang si Hepe Rodas. Pero kung buhay si Ka Pepe, malamang na iba ang nangyari.
Tiyak na susugurin niya si Isko. Maghalo na ang balat sa tinalupan. Tanging si Governor na lamang talaga ang ating pag-asa. Kaya lang, hindi siya makakilos laban kay Doliente ngayon dahil sa kanyang karamdaman. Pero balita ko, nagpapagaling na lamang siya sa isang ospital sa Maynila. Hindi na ho baling may sakit. Pero alam nating lumalaban. Di tulad ng karding na yan. Di lang pala mahina ang loob. Lampa pa rin, pati ang tuhod. 3 baretang sabon. Ito na. Ano pa ho? Tsaka po yung tsokolate at sipi para sa eskwelahan. At tsaka po yung baby cologne. Baby Colon. Opo! Bakit? Baby ka pa ba? Hindi ba? Sige na nga. Basta usahan, isang malaking pineapple juice. Solve na ako doon. Jean, Ho. ilagay mo ng lahat sa kahon, ha? Aha. Pati yung in-order kong bigas. At pasunod mo sa labas, ha? Aha. Yung tsokolate, sipi, at yung baby cologne. Pineapple Aha. juice ko, ha? Aha. Braulio, tinatanong ni Mang Edong kung pandiin ang dala niyong manok. Sabi mo kay Edong, ang bahay niya, pati ang biyanan niya, ipusan niya na rito. Talaga bang magaling? Oh, 4 na panalo na ito. Hoy, pakita mo si Kasing-Asing. Akin na. Oh. Alam mo, may lap? Oh. Ha. Yeah. Pwede bang mahipo? Ba, hindi pwede. Nakita mo? Ha? O, sasabihin ko kay Mang Edong. Sige. Braulio, hindi ba mga Bilyamar yan? Sige, salamat. Tara, magalis tayo ng malas. Balita ako, nagsampa ka raw ng kaso. Ikaw ba, Cisco? Ako. Bakit? Gusto kong malaman kung... Mga Alipyo! May away yung sa labas! Andun yung mga Bilyamar! Sandali lang. Nagkamali ka ng binabangga Karding Bilyamar. Kahit na anong gawin mo, hindi ka pa rin po pwedeng pumareha sa amin. Kaya, kung ayaw mo maperwisyo ang pamumuhay ninyo, bumalik ka sa lupa. Halik! Chong! Baka gusto mo. Ngayon pa lamang simulan ko na ang pamimberwisyo. Halik sa lupa! Halik! Wag, Chong! Huwag Chong! Huwag! Matapang daw. At may pananindigan ng mga Bilyamar.
Eto! Isang Villamar, humahalik sa lupa! Oh, nakapagalis na tayong malas. Sabong na tayo. Tayo na. Kung ako sa'yo, Villamar, uuwi na lang ako sa Maynila. At alisin mo yung lupa sa bibig mo. Tara na.